here to here. Okay. So, sinasabi dito is the market is efficient and both consumer surplus at equilibrium price at of 5. Saan galing yun? Okay. So, dito is yung graph na ginagamit is yung sunod na graph. Okay, so nagkamali siya dito. Dapat ang inyong efficient and consumer surplus. Okay, nakuha natin yung pinakamalaking consumer at producer surplus sa equilibrium point na 80 or sa graph na to equilibrium point na 5 ay 10. Okay, may typo error dito. Pakitama na lang. So, it should be sunod na graph, that should be 10. Okay? At equilibrium price na 10. So, illustrate natin. Ngayon, pag meron tayong wala tayong market equilibrium or hindi equal si demand of supply mo, okay? Okay? Ibig sabihin, or nagkaroon tayo ng intervention from the government na nag-impose siya ng ceiling price. Okay? Ibig sabihin, hindi parehas yung dami ng gustong bilhin sa gustong ibenta, gustong bilhin ni consumer sa gustong ibenta ni seller. So, hindi na efficient yung market mo kasi hindi natin ma-achieve yung pinakamataas na consumer surplus at producer surplus. Okay. So, pag nag-establish tayo ng ceiling price, ang nangyayari dito is dahil ang ceiling price ay mas mababa sa equilibrium price, so ibig sabihin, mababa yung presyo na pwede lang na selling price ng producer surplus. Kailangan sumunod sa producer because yung in-establish na ceiling price ng gobyerno. So, ibig sabihin, liliit yung producer surplus niya because of the lower price than the equilibrium price na sinet ng gobyerno as price ceiling. Okay? Nagkakaroon tayo ng deadweight loss kasi mayroong nawala na social surplus kung saan when we produce an inefficient quantity. Pag sinabing when we produce an inefficient quantity is yung quantity that's being produced or being bought is merong iba na hindi makakabili, hindi kagaya pag nasa market equilibrium ka, okay, because of the lower quantity that is being traded. So, example nyo dito. So, remember yung iyong demand curve and supply curve. Ang inyong consumer surplus ay area sa ilalim ng demand curve. So, ito yung demand curve. So, any area sa baba ng demand curve less yung area above your equilibrium price na 10. So, ibig sabihin, ang buong producer surplus at consumer surplus mo ay yung buong green na ito. Nakuha. Tapos, pag from this price na equilibrium price na 10, kung saan nag-intersect si supply at demand sa equilibrium price na 10, is that ang producer surplus mo is the area below yung 10 na equilibrium price. Ang area nasa ilalim to, less the area above the supply curve. So, ito yung cost of producing the product that you are selling. So, ibig sabihin ang producer surplus mo ay itong buong ito na violet area. 5, 10, and point E. Ang iyong consumer surplus naman is 25, 10, at saka E, equilibrium price na area. Okay. Ngayon, sabi kanina, pag nagkaroon tayo ng producer, nag-set tayo ng ceiling price. So, kailan sineset yung ceiling price? Nagsiset tayo ng ceiling price is dapat ang ceiling price natin ay mas mababa sa 10. Okay? O mas mababa sa equilibrium price na 10.
para maprotektahan natin si consumer. So, either between 9 pababa, 9 maliban sa 0, hindi na pwede yan. So, na presyo na 1 to 9, which is below the equilibrium price na 10. Yun yung mga pwede mong ceiling price. Okay. So, anong mangyayari pag nag-impose ka ng ceiling price? So, example dito. Okay, para mas madali. Ito yung isa. Ito yan, Nag-impose ka. Ito yung supply. Ito yung demand. Hanapin yung intersection point. Hanapin yung equilibrium price na 600. Kung saan sa 600, yung gustong ibenta ay 20,000 ang quantity. At ang gustong bilhin ay nasa 20,000 din. So, walang masasayang or walang hindi mabibili na good na to na pinag-uusapan. Ngayon, pag nag-impose yung gobyerno ng price ceiling, since remember na ang price ceiling ay ini-impose, yung sinaset na price ceiling ay mas mababa sa equilibrium price lagi, so kagaya ng 400. So, pag ang masusunod na ay yung sinet ng gobyerno na price ceiling na 400, anong mangyayari? Okay? So, sunod muna is, pag sa market equilibrium price na 600, saan yung ating consumer surplus? Consumer surplus nyo ay area below the demand curve and area above the supply curve. So, ang buong consumer surplus nyo at equilibrium price ay T at saka U. T plus U. Or from here to here. Pag producer surplus naman at equilibrium price na 600 is ang producer surplus mo in from here, area below the supply curve and area above the supply, area below the price, equilibrium price, less the area above the supply curve. So, ang buong surplus mo ay, producer surplus ay from here to here to here. That's V plus W plus X. Yan yung pag nasa equilibrium price ka. Or pag hinayaan mo na ang supply at demand lang magdedetermine ng price, which is 600, naaabot natin yung pinakamataas na consumer surplus na T plus U at naaabot natin yung pinakamataas na producer surplus na V plus X plus W. Pero, nangingialam minsan ang gobyerno in setting the price. So, kung tingin niya masyadong mahal 600, to help the consumer, magsiset siya ng mas mababang presyo na ceiling price na 400. Ang problema mo sa 400, ano magiging problema sa 400? From here, papunta dito, from 400, ang gusto mo lang ibenta ng seller at 400 ay, nag-intersect sa supply curve ay nasa 15,000. And then, lang 400 papunta sa, so ito lang yung bibenta niya, 400, 15,000. So, itaas mo to hanggang ma-intersect mo si demand curve. So, ibig sabihin, pag nag-impose ka ng selling price, bababa yung inyong producer surplus. Dati at 600 ang price mo, equivalent to equilibrium price, ang producer surplus mo ay V, W, and X. Pero dahil nagbaba ang presyo, because of the ceiling price or price ceiling na sinet ng gobyerno, less ang kita ni producer at a lower price. Kaya at a lower price sa 400, mas konti ang ibebenta niya at 15,000. So, at this price, mas liliit yung producer surplus niya because mas mababa yung selling price. So, ang producer surplus mo na lang ay X. So, from producer surplus mo na B plus W plus X ay lumiit to 2X. The same time, dahil ngayon, nag-set si gobyerno ng mas mababang selling price, ang makikinabang ay si consumer o yung mamimili kasi mas makakamura siya. Imbes na 600 sana ang babayaran niya, nakamura siya ng 200, 400 na lang. So, yung ibang
nawala na producer surplus na VW na V ay lilipat sa consumer surplus. So, remember that ang quantity na bibenta niya is at 15,000. So, hanapin nyo yung area below the demand curve and area above 400. So, ito hanggang sa quantity na covered ng 15,000, ito at ito. Yan na yung buong producer surplus mo. So, pag nag-impose ka ng price ceiling, liliit yung inyong consumer surplus at yung nawala mo, portion of that nawala na consumer surplus ay lilipat sa producer surplus. But, ang nangyari is, may nawala ka na portion ng consumer surplus na U dahil mas lumiit yung volume or quantity ng volume being traded pag being sold pag nag-set ka ng price ceiling. At so at 50,000 may nawala ka na consumer surplus na U at another is may nawala ka rin na producer surplus na W. So yung buong U at saka W, yan yung tinatawag natin na deadweight loss. So ito yung sinasabi kanina na loss in social surplus occur when economy produces an inefficient quantity. So yung inefficient quantity niya dito is 15,000. Bakit inefficient quantity siya? Kasi dahil mas lower ang mapoproduce pag nag-set ng price ceiling, ibig sabihin some of your consumer ay hindi makakabili because umunti yung pwede nilang mabili in the market na quantity available for the for the goods na umunti ang quantity na binenta ng seller or producer. At the same time, may nawala ka rin na producer surplus because of the lower quantity that's being produced and the lower price set na pwede niya lang singilin sa product niya. So, ito yung kanina na okay. When deadweight loss exists, it is possible for both consumer producer surplus to be higher. In this case, because the price control is blocking some suppliers and demanders from sales, that will be beneficial for both.